welcome back to my YouTube channel. I know you've been waiting for this vlog and I'm very excited to share with you all my honest answers to all your questions. Pero ang totoo niyan, kinakabahan ako sa pinasok kong to. Pero dahil pinangako ko sa inyo at dahil 10,000 lang naman ang hinihiling natin na followers sa TikTok, umabot tayo ngayon ng 134,000 followers. Tutuparin ko ang pangako ko sa inyong pagsagot sa inyong 30 and more 30 questions. Kaya naman, ready na ba kayo? Kasi kung ready na kayo, ready na rin ako. Let's answer all your questions. Ayan, ito nga pala aking wonder pet na si Et. Yeah, sasamahan niya ako sa ating vlog for today. At nagustuhan niyo ba ang ating backdrop? O diba? Ang lakas maka-Seiko Films. Ayan, without further ado, eto na. Sasagutin ko na lahat ng mga tanong nyo. Diretsahan, walang patumpik-tumpik pa. Kaya, kumapit ka. Dahil, sisimulan ko na ang unang tanong. Okay, so for our first question, galing to sa Facebook friend ko na si Dimple Bernades. Sabi niya, how long can you go without it? It referencing to sex. I think, kaya ko naman ng walang ganon with a partner. Siguro, if I'm being honest mga siguro 6 months to 1 year. Yeah, I think 6 months to 1 year. Kaya naman. Next question! Galing sa kumari ko si Chen Kiro. Sabi niya, have you ever sent nudes of yourself and kanino? Yes, I've sent nudes, pero hindi yung talagang all out nakita lahat Hindi, mga sexy, teaser lang, mga naka-underwear, ganyan. And kung kanino, dun sa long-term relationship ko, yung sa dad ng baby ko. 9 years kasi, so parang pag ganun na kayo katagal, parang diba, minsan nga emoji na lang, yung may wisik, ganyan, yung may dila, pag gusto mong magyaya. So minsan, nagsisend ng mga ganon, pampasabik para umuwi agad, ganyan. Tapos, after nun, isang matinding bakbakan na ang nagaganap, ganyan. Okay, next! Galing sa isa ko pang kumare na si Rose Baculo. Sabi niya, what's your favorite sex position? Alam mo, ang dami ko kasing insecurity sa katawan. Siyempre, malaki yung tummy ko, ganyan. Tapos, I have stretch marks. So, for me, I feel sexiest when we're doing dog style. Yun yung favorite ko na sex position kasi I feel sexy bending over, like that. Yun! Alright, next! Galing to sa TikTok. Sabi niya, shave or not? Kung ako, shaved ako or not, I'm not shaved. Tinry ko nung medyo bata-bata pa ako mag-shave. Naalala ko, tinry ko one time mag-shave. Sobrang kati talaga, lalo na yung pagpatubo na siya. Tapos one time, naalala ko, nahiwa ko pa yata ng blade. Basta gano'n nadaanan ng blade. Ang sakit. So, parang hindi ko na siya inulit. So, no, I'm not shaved, but I trim. Alright, another question from TikTok. Sabi niya, tanong po sa Dirty 30 mo, dagdag ko lang, ano ang pinakamasarap na position na ginawa mo or gagawin pa lang? I think, naku, nagka-flashback. Pinakamasarap, I think yun pa rin, dog style. Tapos alam mo yung with hair pulling action na ganyan, with choking na nagaganap, with hand stroke, yun na po yung sagot doon. Bahala na kayong mag-imagine, pero yun ang sagot na naaalala ko sa daming masasarap. Joke lang. Anyway, next question. Saan ka mahilig? Sa taas or sa baba? At ano ang nagpapainit sa iyo? Mahilig ako sa taas. Oh! Ay, matap! Hindi. Totoo yun. Kasi parang alam mo yun, parang kabisado mo na yung katawan mo. Alam mo yung tamang rhythm, alam mo yung tamang stroke. Pero ang problema kasi, when you're on top and then tamad ka, hindi naman tamad, pero ang dali kong mangalay, alam mo yun, nagkakaedad na kasi tayo. Kung anong nagpapainit sa akin,
pag walang pera, joke lang, pag talagang mabango yung lalaki, sobrang bango, tapos malinis. Tapos, yun. Medyo naaano na tayo doon. Na-excite na tayo sa mga ganung bagay. Galing naman ang next question natin kay Miloves, Angelique Wong. Sabi niya, lights on or lights off? And explain why. Sabi ko nga kanina, I have a lot of insecurities about my body. So, for me, lights off. Ayoko nang nakikita yung every edge of your body, ganyan. Hindi ako komportable. Pero, mas maganda yung mga dim, mga red lights, mga gano'n, mga padilim-dilim lang. Huwag naman yung totally blanco na magkakapaan kayo. Pero may nabasa ako dati, isang article sa Cosmopolitan Magazine na minsan maganda daw talaga yung lights off kasi you're only using your sense of touch and smell to explore, diba? So, adventurous yung experience na yun. Pero if I'm gonna answer that question, mas gusto ko yung dim light lang. Next! Sabi ni Name Code X from TikTok, does size matter? Sana masama yung tanong. For me, yes, it matters. Hindi ko na papangalanan kung sino, syempre. Pero may na-experience ako na talagang, sobrang wale, sobrang jutes. Parang, sa mga may background dyan sa law, i-search nyo si Chiming Choi. Sobrang sikat niya sa, ang tawag sa ganyan, yung kaso niya is sobrang sikat about yung sa jutes na kaso. Nakipag-iwala yung misis niya, ganyan. Yun, may na-experience akong sobrang walay talaga. Alam mo yun, parang, yan na ba? Ay, todo na yan? Todo mo na ba yan? Okay. Yun. So, for me, size matters, but it's not the only factor to satisfy a partner or a woman. Kasi nasa performance ba din yan? Alam mo yun? But it matters. Size definitely matters. Next! Nag-masturbate ka na ba when you're single? Kahit taken. Kahit nag-taken ako. Yes. Let's normalize that. It's normal. Human nature yan. Wag nating gawing nakakahiyang bagay yon para sa isang babae. Kasi bakit ang mga lalaki normal, 'di ba? Eh, hindi rin naman kasi ang mga babae, hindi rin naman yan palaging may karelasyon. So, paano niya masasatisfy yung needs niya? And we all have needs too. Women have needs too. So, yeah. I masturbate when I'm single and when I was still taken. Next! Ito talaga yung tanong na medyo napalunok ako kung sasagutin ko ba. Sabi ng kaibigan ko, saan at kailan ang huling sex mo? Sorry, pero I invoke myself from, again, self-incrimination. Hindi ko po masasagot to. Pasensya na. Ito lang yata ang tanong dito sa mga dirty questions na hindi ko kayang sagutin ng diretsa at buong katotohanan. Kasi baka katapusan ko na. Baka ikapahamak ko. So, next! Alright. Sino ba nagtanong na ito? Ate, have you tried anal sex? Kailan ang last mong ginawa? Nagpapawisan yung kilikili ko. Ano ba itong nabasa ko? Kapalunok ako Yes, I tried. Try lang naman. Hindi ko siya ginawa talagang tinuloy-tuloy. And sa partner ko naman yun ang long term. Kasi nga pag matagal na kayo, talagang nag-explore kayo ng mga different, alam mo yun, different experiences para maging exciting yung relasyon ninyo, diba? Kasi magiging boring kung paulit-ulit lang, missionary, dog style, ganon. So, nag-explore. We just tried, pero siguro, sabi kasi nila, yung mga ganon yung anal sex, dapat daw yun kasi pinaprepare talaga yung body mo. May proper preparation para ma-enjoy nyo yun both. Like, yung tamang lubrication, ganyan. Siguro hindi namin na-achieve yun, kaya hindi tinuloy. Tinry, pero hindi tinuloy. Yun. Tinry, pero hindi tinuloy. So, siguro, huling na-try yun. Matagal na yun hindi na nasundan. Yun. Next! Nakakaloka.
Sabi ng kumari kong maganda na si Almira May de Guzman, ilan na ang nakasex mo? At talaga nagbilang ako, no? I think, feeling ko naman nasa 10 pababa lang. Hindi ko na talaga alam yung exact na bilang, pero, teka lang. Nagbilang talaga, no? Pero feeling ko naman mga nasa 10 lang talaga siya below. Sige, 12. Huling hirit. Mga 12 below, ganyan. Ay, 30 naman na ako. Bahala kayo dyan. Next question, galing sa kaibigan kong si Ibig Estacio. Sabi niya, sinong pinakamagaling? Actually, iba-iba kasi. May magaling sa foreplay, may magaling sa yun na mismo. Pero siguro yun ibigay na lang natin kay ex of 9 years. Oo, siya. Siguro kaya ako nakapag-taste ng 9 years kasi complete package siya. Alam mo yun, gwapo, mabango, malinis, magaling, malaki. Ay, yon. So siya si si John Mark. Okay na ba? Pero wala na yon. Nakakwento ko na lang siya kasi it's past. Alam mo yun, napag-uusapan na lang, napagkakatuwaan na lang. So, yun ang sagot. Sana masaya ka sa sagot ko, Evie ka. Kahit alam mo naman. Next! Sabi ni Marion, what is your most embarrassing sex memory? What is the strangest thing you have ever done with your special one? And does talking naughty get you aroused? Mamili na lang daw ako kasi ang dami niyang tanong. Sagutin natin lahat. Punto por punto. Number 1 most embarrassing sex memory. Siguro most embarrassing yung sa bahay namin. Tapos nandun si Mama Arok. Sorry ma. Nakakahiya kasi basta pag naalala ko, parang umuwi ng maaga yung mama ko from work. Yun na yun. Next. What is the strangest thing you have ever done with your special one? Strangest? Okay. Ito rin, si ex din. Si 9 years din. Siguro yung yung we use a toy while doing it. I think that's strange. But we just wanna explore. Sabi ko nga, diba, pag 9 years na, parang pag matagal talaga kayo, nag-explore talaga kayo, para maging exciting yung relationship niyo. And last question ni Marion, does talking naughty get you aroused? Yes, 100%. Pero depende sa kausap, to be honest. Hindi yung nakipag-usap ka ng naughty sa isang tao, maa-arouse ka na. Pero pag gusto mo rin yung kausap mo, and may consent ng both parties, may naughty talk kasi na enjoyable. Kasi you both like it, you both enjoy it. And tama yung moment, tama yung timpla, sakto lang yung words na ginagamit. Meron kasi yung parang balasubas na parang ganon. So, timing din. Yun. So, but to answer your question, yes, talking naughty get me aroused. Lalo na while doing it, and then you are expressive of how you feel like, ang sarap, ganyan, or harder, ganyan, mga ganon, faster, mga ganon. So, yes, talking naughty get me aroused. Next, galing kay Rehom25, ibabaw or ilalim? I think nasagot ko na to kanina, so mas na-enjoy ko umibabaw. Pero dahil madali akong mangawit, take turns, ganon, give and take. Next, sabi ng Nangshi ko, weirdest sex location and position. Weirdest location sa beach kasama ng barkada. As in sa dagat, sa tubig. Ewan ko ba't ko ginawa yun. Ang sakit kaya. Mas masakit yun sa babae So yun, sa beach. Sa mismong dagat. Weirdest sex position. Paano ba? Siguro yung na lang. Reverse cowgirl na lang. Yun na lang siguro. Feeling ko weird kasi hindi ko siya laging ginagawa. Alam mo yun. Next! Galing ulit kay Miloves. Wow, Suki. Favorite sex toy. Kala mo naman may collection siya. Favorite sex toy. Wala naman ako maraming ganun.
Meron lang akong dalawa, baka gusto niyong dagdagan. Joke. Yung may vibration. Yun lang naman. Kulay pink siya. Ayun. Okay, nasagot ko na ba? Ito, another question galing sa TikTok kay red_x151. Tita, ito nga pala yung tanong ko. Ilang taon ka na first blood? I think... Hindi mo mukha yung bibig ko. 15 yata or 16. O bahala na kayo kung sinong ex ko nung time na yon. Pero yon, mga 15 or 16. And I don't encourage any teenagers there to explore that early of age. But you know, just for the sake of answering your question, mga 15 or 16, yeah, na first blood si tita. Next, galing sa Facebook friend ko and classmate na si JB Kagisano. Would you rather be in control or be controlled? And explain ko daw bakit. Depende kasi yan eh. Meron ka kasi magiging kapartner na, alam mo, mahiyain. So, you'll be in control para ma-enjoy niyo yung moment. But in my case, sa mga past relationship ko, it has always been give and take. I like being in control kasi sabi ko nga kanina, I know my body, I know the right rhythm, I know the right speed, I know the right pressure. So I like to be in control. But if your partner is also dominant, you have to give it to them. You have to give them the experience of being a submissive partner. But kung sa experience ko, kung saan ako mas, let's say, nag-climax, me being in control. So that's the answer to your question. Next! Ito, hindi ko masasagot lahat ng tanong ng kumare kong si Lugin. Sabi niya, na-try mo na bang lunukin? Hindi ko alam paano itatanong potek. Aside sa mga kwarto, hotel, CR, saan nyo pa nagawang mag-sex, kitchen, car, and wildest sex? So, sasagutin ko lang yung unang tanong. Na-try ko na bang lunukin? Na-try naman na. Tikman. Pero hindi naman yung lahat lulunukin. Hindi. Natikman lang. Ganun lang. Shit, by demo. Natikman lang, pero hindi naman nilunok. Okay, next. Sabi ni Sweet Hope, ang aking architect na friend, spit or swallow? Spit talaga. Hindi ko talaga matake. Tinikman lang, tinry kong kaya, pero spit talaga. Sabi ng isang follower natin sa TikTok, do you remember the best orgasm you've ever had? Wait lang yung talagang napa-amen ka, ganon. Siguro kay ex din, 9 years. Oo, siya. Talagang naitawag mo ang mga anghel sa kalangitan. At kasama na rin si San Pedro, ganyan. Oo, siya. Paano kasi kami, ma-explore kami, mag-partner dati. Next question, galing kay Kuya Aaron. JC, medyo nahihiya ako sa tanong, pero sa experience mo, ano ang mas gusto mo, Dax or Jutes, and why? Syempre, Dax! Ano ba naman? Diba? Oo, Dax, syempre. Once ko lang na-experience ng Jutes, and super walay talaga. So, kayo sa mga nanonood, kung Jutes na kayo, galingan nyo naman. Alam mo yon, hindi lang naman yun ang meron kayo, may kamay naman kayo, may dila naman kayo. So, yun pa yung tita lang ba? So, to answer your question, Kuya Aaron, of course, Dax. Dax all the way. Dax for the win. Ganon. Next, pag wala ka nang magamit panusok, daliri na lang ba or gumagamit ka ng improvise? Panusok talaga. You mean pag walang partner? Oo naman. I use sex toy. I have a vibrator. So, that's the answer to your question. Sabi ni Ginoong Jeff, galing sa TikTok, Ma'am, ako may dirty question. Nakipag-sex na po ba kayo sa subscriber nyo? Natawa ako dito nung na-receive ko to. Tapos, nung na-receive ko to, nagkataon naman, sinend ko to sa mga friends ko, yung ex ko na kinakwento kong 9 years. Aba, nag-subscribe sa aking YouTube channel. So, it's safe to say na yes, nakipag-sex ako sa aking isang subscriber. Hindi ko naman nakita kung lahat ba ng ex ko nakasubscribe sa akin, pero siya, nakita ko siya. So, yun. Yes.
Okay, so malapit nang maubos ang ating dirty question. Sabi ni Do Tell Me, isang follower natin sa TikTok, kung bibigyan ka ng chance ulitin ang first time mo, ibibigay mo pa rin ba sa parehong lalaki? Uy, ang ganda ng tanong. Napaligaya ka ba ng first mo sa bed? Kung bibigyan ng pagkakataon, siya pa din ba? I think, yes. Siya pa din. Kasi ano naman malalim talaga yung pinagsamahan namin nung first experience ko, yung first blood. So, oo, hindi ko babaguhin yung experience ko. Siya at siya pa rin. Kasi talagang para kaming bata na nag-explore ganyan. Pinag-aralan ng mga bagay-bagay, ganon, hanggang sa unti-unting mag-improve. So, siya at siya pa din ang pipiliin kong first. Napaligaya ka ba ng first mo sa bed? Nung pahiwalay na kami. Kasi, di ba, bata pa kayo, wala pa naman talaga kayong reference, wala kayong alam, ganun. Nag-i-explore pa nga lang kayo, nagtatry kayo ng mga kung ano yung effective, ano yung magandang gawin. Pero, yes, definitely naman, napaligaya naman niya ako. Next question. What is your wildest and craziest fantasy? Galing to sa isa sa mga Instanation. Papangalanan ba kita? Itago lang siya sa pangalan si Carl. Mamaya yung next question mo si Francis ka naman. I think my wildest and craziest fantasy is doing a threesome. Two girls with one guy. Pero I think possible lang siya sa hindi mo ka-partner. Yung tipong one-time thing. Alam mo yun, siguro ka-Tinder match mo, tapos nag-click kayo, tapos nag-set up kayo ng ganong setup, may consent kayong tatlo. Pero that's my wildest and craziest fantasy. Threesome with two kaming girls, tapos may guy. Yun. And then sabi niya, name 3 guys na pwede mong maka-ons at bakit sila. Siguro na lang, celebrities na lang, hati-hatiin natin sila sa age bracket. Yung medyo bata, yung medyo kasing edad ko siguro. Medyo matanda, tapos yung talagang seniority. Sa medyo bata-bata, ibigay na natin yun kay Joshua Garcia. Parang gusto ko talagang yung parang good boy image. Parang, tingnan natin kung ilabas ang kulit. Ganon. Joshua Garcia. So medyo mga kasing edad natin, medyo matanda ng konti. Syempre, hello, alam niyo naman, baliw na baliw ako kay Jay Cuenca. So si Jay Cuenca yun. Si Joshua Garcia, si Jay Cuenca. Dalawang J, mahilig talaga sa J. Ang tita mo. Sa medyo may edad, feeling ko si Robin talaga. Talagang iba talaga yung dating ni Robin Padilla. Parang, yes, master, yes, daddy, mga ganon. Ganon talaga, choke me, daddy. Yun. So, yun ang tatlong sagot ko. Papayag ako maka one night stand. Si Joshua Garcia, si Jay Cuenca, at saka si Robin Padilla. Ayan. So, nandito na tayo sa, madami kasi itong questions na to eh. So, tatry ko lang magsagot siguro ng isa or dalawa. Have you ever tried kissing another girl? Ito na lang isasama ko. I've never tried. Like yung may mali siya, hindi. Puro beso lang. May kinis naman ako sa lips. Kinikis ko naman sa lips ng mga friends ko eh. Pero wala yung may mali siya. Hindi pa. Pero kasama yun sa fantasy ko, diba? Yung 2 girls and 1 guy. So, I've never tried, but kung mapagbibigyan. Sa mga kaibigan ko dyan. And then last question na tayo, guys. Diyos ko. Nairaos natin. Ano ba itong pinasok ko? How guilty are you of a one night stand? Guilty as charged. Guilty as charged. Oo, tapos ginose ka na. Yung parang, anong nangyari? Parang okay naman tayo. Bakit hindi mo na ako kinontak? Yes, na-experience ko naman yon, one night stand. Grabe, pawis na pawis ako pero nairaos natin. That ends our vlog. Sana nag-enjoy kayo. Hindi ko nabilang kung naka 30 ba tayo, but I'm sure those are some of the best dirty questions that I received. So thank you so much po sa lahat na nagpadala sa TikTok, sa Facebook, and sa YouTube ng kanilang mga entries. Sana nag-enjoy kayo getting to know the intimate side of me. And yan po, tapos na po ang ating dirty theme.
sa ating birthday. Ngayon na po nagtatapos dahil maglilinis pa ako sa dami ng kalat na ginawa ko sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube. Pero sana napasaya ko kayo. And those questions are actually normal topics to talk about. Especially if you have a partner. You discuss it with your partner para naman you get to know each other and you know how to satisfy each other, diba? And yan, kung nag-enjoy kayo, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. At syempre, comment down naman kung ano yung mga reaction nyo sa mga sagot ko, or kung may mga hindi baka natuwa, masyadong natuwa, whatever violent reaction you have, comment down below, and I hope I'll see you again on my next vlog. Okay? Bye!